Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang ko na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, obvious naman guys, sports tayo, Gilas pa rin. Gilas, Pilipinas, may pag-asa pa. At saan nga ba sila nagkulang? Bakit yung dalawang games natin ay natalo tayo, di ba? So ngayon guys, yung last game ng Pilipinas versus Italy o Italia. So, ayun guys, so balikan muna natin yung nakaraan. So, sabi ng iba, lalo ng mga sports analysts guys, isa sa mga dahilan kaya natalo tayo sa Angola at sa Dominican Republic. Una, ito yung lack of preparation. Kulang ang pa-preparation nila kasi mga 2 weeks lang yata. Sa pagkakalam ko guys, 2 weeks lang nag-practice sila. Tapos yun na nga, nag-PIBA na. So, dahil doon, sabi ng mga ibang sports analysts, kulang. Kumbaga yung amuyan nila, di ba? Kumbaga yung chemistry nila sa isa't isa. Kumbaga kulang talaga. Kumbaga yung teamwork nila, lalong-lalo na sa imported nating fill-up natin to si Jordan Clarkson, di ba? Na lagi naman siyang nasa USA sa NBA. Tapos ngayon bigla silang pupunta dito maglaro. Although maganda naman nilalaro ni Jordan Clarkson, siyempre yung teamwork, yun kasi nawawala eh. Kung mapansin nyo, di ba? Kapag si Jordan, alos siya lang ang kumakamada o nag-score, talagang pag binantayan na siya ng mga kalaban, groggy na, nawawala na yung teamwork. Kaya kung minsan, di ba, sumasablay na yung pasok niya o kaya yung pasa niya. At nagugulat na lang talaga ang kanyang mga ka-teamwork. So, kumbaga sabi nga nila, yung amo yan, yung, yung sanay, hindi pa sila sanay sa isa't isa sa gano'n. So, ang ibig sabihin dapat, pagka may mga ganitong FIBA, na malalaking liga sa buong mundo, kailangan at least 1 to 2 months, di ba, kanilang preparation. Kagaya ng ibang bansa, ganyan ginagawa nila. So, pangalawa, yung speed, yung bilis guys, kailangan hindi tayo may iwan doon kasi nakita naman natin sa Angola, di ba? Kada fast break na pag-iiwanan ng ating Gilas Pilipinas, talagang laging open shot, di ba? Kung saan yung bola nandyan, magugulat na lang sila, may open na nakatayo ng Angola, yun, isushoot na at open at free siyang mag-shoot na walang distraction. So, yun. Pangatlo, dapat talaga ang Gilas Pilipinas ay maging solid talaga. Solid lalo na sa first quarter pa lang. Ito doon na kailangan, di ba? Nabanggit natin sa unang vlog natin. Dapat ang first 5 mo agad, matindi na. Ulitin natin, si Kai Soto, Junmar Pajardo, di ba? Mga sentro yan. Japet Aguilar, Jordan Clarkson, at AJ Edu. Subukan ng ganun muna. Itodo niya kagad. Itong si Chat Reyes, di ba? Na controversial ngayon. At marami rin nagsasabi na kailangan daw itong si Chat Reyes palitan na. Di ba? Ating mga kababayan, pag tinignan mo lahat ng comments, marami ang gustong palitan na siya. Kasi nga, ang pagpili kasi diyan kay Chat Reyes, hindi naman yung sa ating bansa, ito yung national na samahang basketball ng Pilipinas. Sila yung pumipili na ang pinaka-sponsor dyan, itong si Manny Pangilinan na may-ari ng TV5. So, siya yung napili, kaya lahat ng international games natin siya. Pero marami naghahanap kay Top Baldwin, di ba? Yung mga medyo bata-batang kinots niya nung time na Gilas siya yung nagko-coach. Eh siya yung hinahanap ng ating mga kababayan. Pero siyempre, ang masusunod, yung sa mga basketball ng Pilipinas. Kaya tinitingnan din na option yan. At bukod dyan, itong si Chat dapat mas pumili daw
ng mas magaling na European coach. Yung talagang pang international talaga yung kino-coach niya para lalo tayong mag-develop o lalong gumanda yung laban. Lalo na ngayon talagang international. Nag-evolve na. Dati kasi, di ba kung maalala nyo, ang laro dati, lalo na kahit sa NBA, di ba? Nung nandiyan si Shaquille O'Neal, maalala siya yung pinakamatangkad na NBA nung panahon nila. Lahat ng pasa sa kanya. Shoot lang ng shoot. Ganun ang nangyayari. At si Yao Ming, di ba, ng China. Di ba? Oh, anong team ba niya? Nung nasa NBA siya. Rockets, di ba? Lahat pasa sa kanya kasi matangkad nga siya, di ba? Shoot lang ng shoot. Pero yun, iba na, teamwork na talaga yung lumanap sa international basketball. Talagang pasa-pasa muna kung sino yung mag-open, siya yung mag-shoot. So, ngayon guys, may pag-asa pa. Ang Gilas, kailangan lang nating manalo dito sa Australia para sa Paris Olympic. Kasi kung makita mo guys yung standing dito, yan. Kung makita nyo yung standing yan, yung Dominican as of now 2-0. Yung Italia 1-1. Yung Angola 1-1. At tayo 0-2. Yan ang standing natin. Kaya dapat ngayon, naglalaro na guys habang nagbablog tayo, yung Dominican at saka yung Angola. Dapat matalo dito yung Angola. So, yan guys, sa Group A, yan ang standing. Tapos yung iba, yan na. Sa Group B, wala, medyo ano na to, Serbia. So, kung titignan naman natin sa Asia guys, ang number 1 sa Asia is Japan. 1-0 sila. Tapos ang Gilas tayo, 0 to -16. Jordan, -29. Iran, ganoon din, 0 to 0 to. Pareho tayo hanggang sa Lebanon, China. So, ibig sabihin nito, kailangan ng Pilipinas, Gilas Pilipinas ngayon, manalo sa Italy ng 13 points pataas para makaabot din tayo doon sa round 2. Kasi tatanggalin na lahat yung pinaka-lowest standing dito eh. So, kailangan, yun ang gawin ng Gilas. Talagang full force na tayo, guys. Full force na tayo. Kailangan talaga ibigay na ng 1,000% ng ating Gilas Pilipinas para makahabol pa tayo, di ba? Lalo na yung Paris Olympic. Importante, next year na yun. Labanan na naman yung mas malaking ano yun. Di ba? Olympic, mas malaking liga yun, guys. At Dream Team, ang makakalaban talaga natin dyan. So, yun ang dapat na gawin ng ating Gilas ngayon. Kailangan manalo at least 13 points pataas. Di ba? So, sabi ng iba, medyo imposible, pero bilog ang bola, di ba? Hindi mo naman yung masasabi eh. Malay mo, mamaya, di ba? Pagdasal din natin na talagang siswertein sila. Di ba? Kada shoot, kahit pa paano, mas marami ang shoot. So, yun guys. Ang laban ngayon, ito na, yung laban ngayon, ito, wait lang. Tingnan lang natin yung score. Yan. Nauna na yung Germany versus Finland kanina alas 3:30. Tapos alas 4, yung Angola at Dominican. Sa 4:45, Egypt at Mexico. Yung 5:45, France versus Lebanon. Yun, Australia versus Japan na. 7 at 8 yun tayo na. Italy at Pilipinas. At ang pinaka second to the last, Lithuania at Montenegro at Canada versus Latvia. So yun guys, abangan natin. Mamaya, supportahan natin ulit. Papanoorin natin yan sa online guys dahil di tayo makapunta sa Araneta Coliseum. Yan guys, full force po tayo. Supportahan natin ang Gilas Pilipinas o Laban Puso. Alright? So thank you very much po. Abangan nyo sa sunod po naman.